Charles Gunla at ang kanyang mga kasama ay ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Ako ang si Juan ay tumingin, at nakita ko ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na kalit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo, at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong hari. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinog na ang alipin sa lupa. Ikinampay na nakaupo sa ulap ang kanyang hari, at nagapas ang alipin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo ng langit. May hawak din siyang matalas na kalit. Lumabas mula sa dambana ang isa pang anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na hari, gamitin mo na ang iyong hari, at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na. Kaya itinampay ng anghel ang kanyang hari, inani ang mga ubas at inihagis sa basaan, na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sanlibutan ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa Panginoon. Lupa't langit ay magsaya. Umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay magawipan. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay taratay. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay ang inigay. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginagamit dito at ang mga palumuti dito na inihandog ng mga tao. Kahit sinabi ni Jesus, darating ang panahon lahat na nakikita ninyo iyan ay iguguho
Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw din naman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas. At dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mapagkapag. Kung makapagbalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malakas sa lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na mga bagay at mga kakilakilala sa tanda, buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Katulad ng aking nabanggit ng mga nakaraan, ang ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa mga katapusan. At sa ating unang ano ang inaasahan sa atin? Makatatag tayo, makalakas ng loob, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Maging matibay tayo sa ating pananampalataya na kahit na mayroong nagsasabi na tungkol sa Mesiyas at tungkol sa tagapagligtas, ay maging matatag pa rin tayo. Ang minsan nagsimula sa isa sa medyo masakit na bahagi, kahit na meron din mga na yan. Pero ang tinitingnan kasi nila yung templo. Napakaganda at that time ng templo iyon. Sabi dito ay kahanga-hanga at nalalagyan ng maraming palamuti. At sabi ni Jesus, guguho yan. Kung paparating kayo sa ruins ng templo sa Jerusalem, halos isang pader na lang yan. At medyo sirang-sirang na. Yung isang bahagi na lamang ng templo ang natira. Siyempre, di pa na ito nakarating doon. Wala naman akong passport. Kinikwento pa lang. Makikita yan sa YouTube, makikita yan sa mga pictures. Pero yun nga ang sabi ko, kasi yung templo, sa sentro yan ng pagdiriwang ng mga Hudyo. Para baganarihan talaga ang presensya ng Diyos. Napakaganda. Pero kumuko. Para bagang pati yung kanilang pananampalataya at pagtitiwal, parang nag-collapse lahat ng mga iyon. At maaaring, yung nasabi natin, lahat magwawakas, walang forever. Sabi nga nila, mayroon lang ilang mga bagay na hindi talaga. Pero hindi bagay. Pero sino? Yaon ang Diyos. Sana doon tayo kumapit. At sana doon tayo lumapit. At ganoon ang ating ina. Hindi niya tayo ipupunta sa kung saan. Hindi niya tayo ilalayo. Ang unang himala na maaaring mangyari sa kulong ng ating mahal na ina ay lumalim ang ating ugnayan sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi yung may sakit ka, gumaling ka, hindi yun ang pinaka-importante sa lahat ng himala. Kundi ikaw mismo ay mailapit ni Maria sa Diyos. Kasi kung ganun ang pangyayari, hindi ba? Pagkatapos ng lahat ng ito, tatapasin natin ang kalulatian at buhay na walang hanggan. So, wala nang sakit at that time, wala nang hirap. Kundi, kaligayahan lang, kapiling ang nagmamahal sa atin ng tunay. Kaya yun sana ang ating ipagdasal ng mabuti. Oo, siyempre ipagdasal natin ng mga may sakit. Siyempre ipagdasal natin ng mga bagay-bagay pa. Magkaroon na ng tunay na himala. Pero higit sa lahat, yung kaya natin sa Diyos na hindi masisira, na hindi mawawasak, na hindi mag-i-end, na may forever. Amen. Sama-samang nagtipon bilang bayan ng Diyos, may pananalig nating dalhin ang ating pangailangan sa ima. Sabihin natin,
Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga pasto, naway ganap na may ukol ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga magitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway mga buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkanina. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos, ang maging buhay na pwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapanghinaan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa katahimikan, gawin natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Ama, umaasa at nagtitiwala kami sa iyo. Kasama ni Maria, dinggin mo ang aming mga panalangin at ang aming mga mithiin. Ipagpala mo sa amin ang sapat na grasyang kinakailangan namin. Alang-alang kay Kristo ang aming tagapagligtas, ngayong pagpasawalang hanggan. Amen. Makapangyarihan. Ama naming lumikha, Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang mga alay na aming inihapin. Ngayon ginugulitan namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may karatagan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo, Panginoon, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan si San Andres Luna at ang kanyang mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalin namin may panindigan na ikaw ay pakayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na ikayang sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay tumanak. Hindi dahil sa pagtagang likas, hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisigaw ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupulyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu ay banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang krus ng loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang malamig at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay tinialay namin sa iyo, tinapon na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mga simbang kahilang sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome ng Obispo at ang Tanang Kaparikan. Kanahan mo rin ang mga kapatid naming nahinday, kung may pag-asang sila muling pabubuhay, ngayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalagagan. Kaawaan mo pagkakapatin kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ka na Maria, Ina ng Diyos. Kaysa silang natapat na esposo. Kaysa ng mga apostol. Kaysa ni San Andres at ang kanyang mga kasama at lahat ng mga banal na namuhay dito sa dagig ng kalugod-ugod sa iyo, maipagdunawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng panahon papuri sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama na mapagdahilan. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw. Hiligtas sa kasalanan, kalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin pinananabikan ng dakilang araw ng tagapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay ko ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Paglaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayo na niya sa kanang banal na piling. Orasyo and parata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga talughasang na atasa na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumingap sa mga sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga pagdurusang makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na makatulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at
ipagadya kami sa lahat ng mga may takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulong kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa ating pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malulhati at pinagpalang Berhen. Amen. Mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagdinig mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagdal mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay mapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin ang Panginoon. At pagpalain ka ng mga Panginoon Diyos sa Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos ang ating madalagis at ang ating paglulupina sa araw na ito, mahal kay taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.